Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inendorso ng Board of Investments o BOI One-Stop Action Center for Strategic Investments o OSAC-SI ang 4.51 trillion pesos na halaga ng mga proyekto para sa mas mabilis na pagproseso ng mga permit at lisensya sa National Government Agencies o NGAs at Local Government Units o LGUs. Ito ay halos 2 taon magmula nang ipalabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 18 na nagtatatag sa Green Lanes for Strategic Investments. Ayon kay BOI Director Ernesto de los Reyes, hanggang Disyembre 20, nasa 173 projects ang ginawaran ng Green Lane Certification. Karamihan sa mga sinertipikahang mga proyekto ay nasa renewable energy o RE na may 139 projects at nagkakahalaga ng 4.11 trillion pesos. Iniulat din ni De Los Reyes na may 22 food security projects na may investments na 13.95 billion pesos ang ginawaran ng Green Lane endorsement. Idinagdag na naaayon ito sa food security goals ng Administrasyong Marcos Jr. Ang digital infrastructure sector ay may 8 proyekto sa ilalim ng Green Lane na nagkakahalaga ng 352.13 billion pesos, habang ang manufacturing ay may 4 na proyekto na may investments na 36.91 billion pesos. Ibinahagi pa ni De Los Reyes na 1.65 trillion pesos o 36% ng investments na sinertipikahan bilang Green Lane ay nagmula sa sources. Aniya, ang top 4 investments na may Green Lane certification ay kinabibilangan ng Singapore, Thailand at British Virgin Islands. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo at kalakalan, nais ni Philippine Economic Zone Authority o PEZA Director General Tereso Panga na doblehin ang bilang ng rehistradong economic zones sa susunod na taon. Sa year-end press briefing ng Department of Trade and Industry o DTI noong weekend, sinabi ni Panga na target ng PEZA ang karagdagang 30 ecozones para sa taong 2025. Aniya, karamihan sa developers ay pinupuntiryang magtayo ng ecozone sa Calabar Zone at Central Luzon Regions at Cebu Province, subalit isinusulong din ng PEZA ang development sa rural areas. Ayon sa PEZA Chief, tinatarget din ng Investment Promotion Agency ang karagdagang information technology parks sa labas ng metropolitan areas at magtungo sa susunod na wave cities at municipalities. Ani pa nga, ang isang investment upang mag-develop ng isang 25-hectare ecozone ay nagkakahalaga ng 1 billion pesos hanggang 2 billion pesos. Sa kaparehong briefing ay sinabi naman ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na nais ng kanyang administrasyon na isama ang micro, small and medium enterprises o MSMEs sa ecozone supply chain. Hinikayat ni Roque ang MSMEs na maghanap ng mga oportunidad na magkaroon ng operasyon sa loob ng PEZA zones upang makatanggap sila ng mga insentibo at makipag-partner sa iba pang ecozone locators. Matatandaan na ngayong taon ay ipinoklama ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 16 na karagdagang ecozones. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, tumaas ang benta ng mga sasakyan sa bansa noong buwan ng Nobyembre. Ayon sa Chamber of Automotive Manufacturers Incorporated o CAMPI at Truck Manufacturers Association o TMA, pumalo sa 40,898 units ang naibentang sasakyan noong nakaraang buwan, tumaas ng 8.5% mula 37,683 noong November 2023. Ang paglago ay pangunahing inudyukan ng benta sa commercial vehicles na tumaas ng 10.5% sa 31,062 units mula 28,114 units sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.
Nagtala rin ang passenger car sales ng 2.8% na pagtaas na may kabuuang 9,836 units kumpara sa 9,569 units noong November 2023. Sa month-on-month basis, ang benta ng mga sasakyan ay tumaas ng 2.2% mula 40,003 units na naitala noong October 2024. Sinabi ni Campi President Romel Gutierrez na ang performance noong Nobyembre ay nagpataas sa kabuuang benta para sa unang 11 buwan ng 2024 sa 425,208 units, tumaas ng 8.8% mula 390,654 units na naibenta sa kaparehong panahon noong 2023. Ang commercial vehicles ay bumubuo sa 74% ng kabuuang benta mula January hanggang November, habang ang passenger cars ay bumubuo sa 26%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.